Assalamualaikum. Welcome back po sa ating channel. Ang problem natin for today ay mula sa Engineering Mechanics. Determine the magnitude of the resultant force and its direction measured clockwise from the positive x-axis. Resultant force ng dalawang force na ito ang hahanapin. And then yung direction ng resultant na measured clockwise from the positive x-axis. Okay, so dito sa problem na ito is tatlo yung solution natin dito. Sa first solution natin is gagamitin natin yung equilibrium. Ito yung summation of forces horizontal, summation of forces vertical, and then summation of moment. Pero yung summation of moment, hindi natin pwede magamit dito. Sa second solution naman is yung rect at saka yung pole. So gagamit tayo dito ng function ng calculator natin. Yung rect at saka yung pole. Rectangular and then yung polar. Sa third solution naman is yung complex mode. So gagamitin natin yung complex mode ng ating calculator sa pag-solve nitong problem. Okay, let's start. I-draw muna natin yung free body diagram ng ating figure. So ito ang kanyang free body diagram. So itong 2 kilonewton, tawagin natin itong force 1, and then ito naman ay force 2. Ang dalawang force na ito ay lahat nakaslant. So nakaslanting position sila. So kapag nakaslanting yung force natin or yung vector, meron itong x and y component. So ito ang kanyang x component or horizontal component, and then ito naman ang kanyang vertical component or y component. So ganun din dito sa force 2, meron din siyang horizontal component and meron din siyang vertical component. Okay, focus muna tayo dito sa ating mga component. Okay, masosolve natin sila using the trigonometry. Yung SOHCAHTOA ng trigonometry. So, ibig sabihin, sin theta equal opposite over hypotenuse. So, ito siya. Ka means cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. And TOA, ito naman yung tangent theta is equal to opposite over adjacent. So ito yung mga gagamitin natin para ma-solve itong x and y component ng ating mga force. Okay, so kapag in-apply natin yon, yung SOHCAHTOA, ito yung makukuha natin. So ito yung x component and y component ng ating force 1, and ito naman yung x component and y component ng ating force 2. So i-arrange natin ito, yan, and i-apply natin ito sa iba, yan. Okay. Nilagay natin ang direction para malaman natin kung ano yung direction ng mga x and y component ng ating mga forces. Kasi kakailanganin natin sila, yung direction nila, pagdating ng kapag isa-sum up natin yung mga forces nila. Okay, so proceed tayo dito. Ito yung x and y component ng ating force 1. So, computein muna natin ito. Okay, x component is 1.41 kilonewton and 1.41 kilonewton din yung vertical component niya. Okay?
And proceed naman tayo dito sa F2. Ito naman yung kanyang mga component. 3 kilonewton ang horizontal component and yung kanyang vertical component naman ay 5.2 kilonewton. Okay. So, since meron na tayo, nakompleto na natin yung mga component ng force 1 at saka force 2, pwede na tayo mag-sum up ng forces. So, umpisa natin dito ng summation of forces vertical. Isa-sum up natin yung mga vertical forces. So, going up is positive. Ito ang ating sign convention. Upward is positive. So, unahin natin dito sa vertical component ng force 1, which is pababa. So, negative. Negative siya kasi pababa yung kanyang direction. And then, yung force 2, vertical component ng force 2 is pababa. So, meaning negative din ito. So, this is equal to 0 and lagay na natin yung mga values nila. Okay, negative 6.61 kilonewton ang vertical component ng ating resultant. So, negative, ibig sabihin is pababa. Okay, proceed naman tayo sa summation of forces horizontal. To the right is positive. Okay, sasum up natin dito yung lahat ng mga horizontal forces. So, una dito is force 1. So, positive siya kasi going to the right. Negative if 2. If 2x kasi papuntang left yung direction ng kanyang x component. Okay, 1.59 kilonewton negative. So, negative, ibig sabihin going to the left. Okay. So, kapag kompleto na ang ating x and y component ng ating resultant, pwede na natin ma-solve ang kanyang magnitude or resultant. So, using this equation. Yan, 6.8 kilonewton. Ito ang magnitude ng ating resultant and ito ang ating final answer. Okay, nasolve na natin yung first and then yung second na hinahanap is yung direction ng ating resultant. So, sabi dito is determine the magnitude of the resultant force and its direction measured clockwise from the positive x-axis. So, kung ito ang ating Cartesian plane, x-axis and y-axis, ito siya, dito, nandito yung positive x-axis. Positive kasi nandito yung 1, 2, and 3, and so on. Dito naman is negative x-axis kasi nandito yung negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Positive y-axis naman ay dito. So, nandito yung 1, 2, at 3, and so on. Ang negative y-axis naman ay nandito sa ibaba kasi nandito yung negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Yan. So, dito, yung direction ng ating resultant is i-measure natin siya from positive x-axis and then clockwise. So, before that, itong vertical component ng ating resultant is pababa. Okay? And then yung horizontal component niya is going to the left. So, kung pababa at saka going to the left, so, masasabi natin na yung direction ng ating resultant is pa ganito. Ito ang ating resultant. And yung direction angle naman niya is measured from positive x-axis and then paikot clockwise.
ito naman ang direksyon ng resultant measured from the positive x-axis clockwise. And itong natitirang angle na ito, hindi natin ito alam, pero tawagin natin itong alpha. Yan, kasi kakailanganin natin siya para ma-solve ang angle dito. See? Okay, so meron na tayong x and y component ng resultant. Yan, and pwede natin ma-solve itong alpha using the SOHCAHTOA. Pwede sine, pwede cosine, and pwede tangent. So, for this, gamitin natin yung tangent. Opposite over adjacent. Okay, ang alpha natin is 76.5 degrees. Ayan. So, masosolve na natin dito yung direction ng ating resultant. So, alam natin na kapag i-add natin itong dalawa, ang total angle nila is 180 degrees. So, isa-subtract lang natin yung 180 dito sa 76.5 para makuha natin yung angle ng ating resultant. Okay, 103.5. Okay, so nilagyan natin ng negative kasi na-measure siya from positive x-axis and then paikot clockwise. So, ito ang ating tamang answer. Okay, second solution. Sa second solution is gagamit tayo dito ng rect function. Ito ang kanyang syntax. Okay. Ang R, ito yung magnitude. And ang theta, ito naman yung angle. Okay. Okay, so lagay natin dito yung okay, yan. 2 kilonewton and then 45 degrees ang kanyang angle. So, ang kagandahan dito sa rect function is makukuha na natin yung dalawang x and y component ng ating force. So, tulad nito, meron na tayong x component and then y component. Okay. Ayan. So, lagyan natin ito ng direction. Ito is moving to the right. Okay. So, to the right ang direction. Ito naman is pababa. Okay. And proceed naman tayo sa force 2. Okay, so ganun din ang gagawin natin. Gagamitin natin ang rect function. Okay, lagay natin dito yung syntax. Okay, x component niya is 3 kilonewton. And then yung y component is 5.2 kilonewton. So, ang direction nito is to the left. And ito naman is pababa. Okay, yung direction is importante na malaman natin yung direction kasi yun ang guide natin kapag nagsasum up tayo ng forces. Okay, so kunin natin yung component ng resultant. So, isa-sum up natin yung lahat ng horizontal forces. To the right is positive, ang sign convention. Okay, 1.41. Okay, so positive yan. And then, minus 3 kilonewton. Kasi, to the right yung kanyang direction. So, negative 1.9 kilonewton. So, ang direction nito is to the left. Okay, proceed naman tayo sa y component. Okay, so summation of vertical forces. Pataas is positive. Okay, so walang pataas, puro pababa. So negative itong lahat.
Okay, negative 6.61 kilonewton. Negative, that means pababa. Pababa ang kanyang direction. Okay. So, meron na tayong x and y component ng ating resultant. So, pwede na natin gamitin yung pole function. Okay, yung pole function is, gagamitin natin yan kapag given yung x and y component ng force. So, ito ang kanyang syntax. So, ilagay na natin dito yung x component ng resultant at saka y component ng resultant. So, kung gusto natin na accurate ang ating answer, kailangan ilagay natin yung kanilang mga sign. So, negative din. Para madali natin malaman yung direction ng forces. Okay? So, ang magnitude ng ating resultant is 6.8 and then yung angle niya is negative 103.5 degrees. So, negative siya, that means mineasure siya from positive x-axis clockwise. Kung positive siya, then mineasured ang kanyang angle from positive x-axis pa-counter naman. Okay? So, ito ang ating final answer. Okay, ito yung direction ng ating resultants. Negative kasi dito. Clockwise. Clockwise mula dito sa x-axis, positive x-axis. Kung positive 103.5 degrees, dito yan. Ang measurement niya is from positive x-axis pa-counter pa ganito. Pag iikot counterclockwise, positive yung makukuha natin angle. Then dito naman is negative. Okay, third solution. Sa third solution is gagamit tayo dito ng complex mode ng ating calculator. Okay, so pindutin natin yung mode and then complex. Okay, ang first na ginawa natin dito is nilagay natin yung magnitude nitong force 1 and then angle negative 45. Negative 45 kasi clockwise. Clockwise from positive x-axis. And then next naman is yung pangalawang force, 6, and then yung angle naman niya is negative kasi pa clockwise. So meron na itong 180 minus 60 kasi 180 minus 60 ito na yung makukuha. Kasi ang habol lang natin dito is yung angle niya dito. Hindi itong 60, kundi ito. Okay. Okay, after that, pindutin natin yung shift and then yung complex. Yan. So, meron na tayong resultant or magnitude na 6.8 kilonewton and then yung angle niya is negative 103.5 degrees. Okay, so ito na ang ating final answer. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem. Inshallah. Assalamualaikum.